Sa Metro Manila, hindi bababa sa 12 ang bilang ng mga napapatay gabi-gabi simula June 30. Araw ng opisyal na pagsisimula ni Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng bansa. Ang totoo, bago ba maupong Pangulo, nagsimula na ang mga pagpatay ng mga pinaghihinalaang drug pushers o tulak ng iligal na droga. Ang totoo, hindi lamang mga pusher ang bumubulagta, maging mga user din ay kasama sa mga napapaslang. Isa sa mga katanungan, ang mga users ba ng iligal na droga ay target na rin? Hindi ba sila dapat na ituring na biktima ng mga sindikato ng iligal na droga? Kami ay nagtatanong, kami ay nag-uusisa. Ako, si Isa Avendaño Umali, at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. Magbibilang na nga lamang ba tayo? Hindi naman natin aalamin ang mga kwento ng mga napapatay na pinaniniwalaang may kinalaman sa kampanya kontra iligal na droga. Binalikan namin ang Barangay Payatas si Quezon City. Isa sa mga napatay doon ay kilala sa tawag na Racy. Inalam ni Ricky Brosas ang kanyang kwento. Ito yung bahay na tinutuluyan ng biktima ng summary execution na si Racy Mohagan noong nakarang linggo. Simula nang siya'y mabaril at mapatay, inabandona na umano yung bahay na ito. At sabi ng kanyang mga kapitbahay, bago lang nila nakita dito sa lugar na ito yung biktima. At ngayon nga ay sarado na at wala na tayong madatnan na nakatira dito sa bahay na ito. Sinadya namin ang lugar na ito dito sa Area B ng Payatas, Quezon City kung saan nabaril at napatay si Racy Mohagan madaling araw ng Hulyo 28. Layunin namin na malaman ang pagkakakilanlan sa kanya ng mga residente dito sa St. Martin Street, Tulay na Bakal kung saan siya nakatira. Kuwento sa akin ni Lola Feli, bago lang sa lugar ang biktima kaya sa mukha lang niya ito kilala. At hindi sa pangalan pero ang pagkakaalam umano niya ay dating Muslim ang biktima na nagbago ng relihiyon. Wala pa isang buwan nakita ko rito eh. Ang nakita ko lang 3 lalaki pero yung matangkad na nagatrabaho ata yun, guard. Yun lang nakilala ko, Ilonggo. Sabi naman ni Mang Ramon, mamilit, may-ari ng tindahan na ito, hindi niya batid kung nagtutulak nga ng droga si Mohagan. Dahil ilang buwan pa lamang niya ito nakikita at sa katunayan ay may utang pa nga sa tindahan niya ang biktima. Wala namang, parang namang tahimik lang siya eh. Pinapagawa pa nga namin ng grill sa bahay. Oo. Pero nakikita mo yung lalaki na yon, bumibili-bili dito. Oo, may utang pa nga dito eh. Halo-halo, sigarilyo, may alak. Oo, pero may anak kasi siya, may mga chichirya. Hindi na rin ibinurol sa lugar na ito ang labi ng biktima at ayon sa mga kapitbahay ay inuwi na lamang umano sa Iloilo para doon paglamayan. Dahil din umano sa takot ay umalis na rin sa bahay na ito pati ang mga kaanak ng biktima sa takot sa kanilang buhay matapos na pasukin ng isa umanong nagpakilalang pulis na nakasibilyan. Sa katunayan ay iniwan pa nga ang mga damit na ito na nakasampay pa sa pagmamadali nila na makaalis sa lugar. May mga polis na nung... Nandiyan ba yung asawa niya nung nangyari nga? Wala. Nasa abroad yung asawa. Muslim daw po yun. Sabi na Muslim pero nagano na ata eh. Parang tumiwalag. Sa pagsisiyasat ng soko sa bangkay ng biktima ay nagtamo ito ng 4 na tama ng bala sa katawan. Ayon naman sa bayaw ng biktima, nakarinig sila ng putok ng baril pasado 2:00 ng madaling araw ng Huwebes subalit
hindi anya nila ito pinansin dahil sanay na silang makarinig ng barilan sa lugar. Pero lingid sa kanilang kaalaman ay kamag-anak na pala nila ang biktima. Aminado naman sila na nagtutulak nga ng droga ang biktima. Ayon naman kay SPO2 Jaime Jimena ng Soco, kalibre 45 ng baril ang ginamit sa pagpaslang sa biktimang si Mohagan. Dito mismo sa kalye na ito natagpuan ang nakahandusay, duguan at wala ng buhay ng biktima. May nakalagay sa karatula na pusher ako, huwag tularan. Siya ay sinasabing biktima ng summary execution o di kaya na may napatay ng mga pulis dahil sinasabing nanlaban. Ricky Brosas, Radyo Inquirer 990, Bayan Nagtatanong, mamamayang nag-usisa. Sige, magbilang tayo. Sa kasaysayan ng kampanya sa iligal na droga sa bansa, ngayon lamang may pagbibilang na nagaganap batay sa mga datos na nagmumula din sa mga police districts, hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa iba pang panig ng kapuluan. Mula June 30 hanggang sa araw na ito, ilan na nga ba ang napapatay? May report si Ruel Perez. Simulan ng opisyal na umupo bilang Chief PNP si Ronald Bato de la Rosa, nagumpisa na rin ang pagbibilang ng mga napapatay ng mga drug suspects sa ilalim ng Oplan Double Barrel ng Philippine National Police. Kabilang sa mga tanggapan sa PNP na nagbibilang ng mga napapatay ay ang Public Information Office na pinamumunuan ni Senior Superintendent Jonardo Carlos. Ang mga kasama sa nasa listahan ng opisyal na bilang ng PNP, yung mga napapatay na may karatulang nakalagay na pusher ako, huwag tularan. Yan po ay kasama po sa ating crime statistics. Ito po ay atin pong tinitingnan, iniimbestigahan ho yan dahil ito po ay posibleng, alam po natin, dalawa lang po pagkakalagyan yan, kaso ng murder o kaso ho ng homicide. So under investigation ho yan. Until we get the initial result of the investigation, then we can say later on na itong particular na kaso na to, yung mga nilagyan ng karatula, ito ho ay ganitong klaseng krimen. Whether ang further description later, if it's a vigilante type killing or summary killing. Yun po. Ngayon, sa atin po, the very basic, these are murder and homicide cases. So natatala yan sa ating crime statistics under managing police operation. Sa pinakahuling datos ng PNP, lumalabas umaabot na ng 420 ang mga napatay ng mga drug suspects mula July 1 hanggang tanghali ng August 3. Pumalo naman sa 5,735 na mga drug suspects ang naaresto sa ilalim ng Project Double Barrel ng PNP. Umaabot sa 233,801 ang mga kabahayan ng mga drug suspects ang kinatok at pinakiusapan ng PNP. In the total data or number that we have, yung naaresto natin is almost 1%, 0.99% of the total figure. At yung pong napapatay ay 0.07%. Nasa 572,151 naman ang kabuang bilang ng mga sumuko ng mga drug suspects at inaasang patuloy pa itong tataas. Depende ho yan doon sa ating pong mga suspects. Ang atin po ay unang-una, atin pong pangangalagaan ang karapatan, ang buhay ho ng bawat isa. Dumating tayo sa punto na sila po ay inilagay ho nila sa kapahamakan ang buhay ho ng ating mga alagad ng batas, ang taong bayan. Kami po ay dedepensa upang madepensahan naman ho namin yung mas nakakarami, yung Pilipino ho na tumatalima at may gusto ho na ang ating bayan ay maalis ho sa paggamit ng illegal na droga. So yun po yung sa atin, nirerespeto ho natin yung karapatan, pangangalagaan ho natin yan bilang mga alagad ng batas. Magdedepende ho talaga yan sa mga inaarestong suspects at kung sila'y manlalaban at magkakaroon ng panganib sa buhay ng ating alagad ng batas, didepensa lang po kami. Sa kanyang talumpati sa Malacanang sa harap ng mga miyembro ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang kanyang paninindigan sa kampanya laban sa droga ang dahilan kung bakit siya nahalal sa pwesto. Itong Shabu, dalawang takot nila. What's the reason why I won by landslide? Hindi naman ako kilala.
Kasi nababalitaan nila, pinapatay ko nga. Balitaan nila that security is the answer. Sense of security na yung mga anak nilang pinapapaaral nila dito, hindi mamatay, they would not fall victims to rapes and killing, hold up. O yun namang anak nila, baka malulong sa droga. Hindi na basta krisis lamang ang paglaganap ng mga sindikato ng iligal na droga sa Pilipinas. Kailangan na ng isang tunay na laban ayon sa Pangulo. Kaya makita ninyo, there's a lot of killing and I have maintained my cold silence. Nag-warning na ako. Wala akong magawa. You want me to fight the drug war? I am not fighting a crisis. I'm fighting a war. Kailangang wasakin ang aparatos ng iligal na droga ayon sa Pangulo. Ayon kay Pangulong Duterte, anuman ang kahinatnan ng kampanya o ng laban kontra iligal na droga, kanyang haharapin, kanyang pananagutan. Itong problema ng bayan, especially drugs, I'm putting at stake my honor, my life, and the presidency. Kung matanggal ako dito, fine. 6 na buwan mula sa kanyang pagupo o hanggang Disyembre ang pangako ni Pangulong Duterte na magkaroon ng ganap na pagwasak sa galamay at mga aparatos ng mga sindikato ng iligal na droga. Nangangahulugan ba ito na hanggang sa panahong iyon, patuloy ang pagbibilang sa mga napapatay dahil sa kampanya laban sa illegal drugs? Para sa bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Ruel Perez. Gabi-gabi, may mga grupo ng mamamahayag na ang mga ibinabalita ay tungkol sa mga sunod-sunod na patayan. Iisa ang mensahe na mga karatulang makikita sa mga bangkay na natatagpuan. Tulak ako, pusher ako, huwag tularan. Sa gabi-gabing pagbibilang ng mga napapatay, may mga hindi na itatanong ang mga mamamahayag. Nauuwi na lamang ba sa bilangan ng pagbabalita sa mga patayang nagaganap? May report si Jong Manlapas. Simula nang pumasok ang Administrasyon Duterte, dumami rin ang bilang ng mga reporter o mamamahayag na nagko-cover tuwing gabi. Dahil na rin dumami rin ang bilang ng mga napapatay dahil sa operasyon ng PNP o ng mga sinasabing vigilante. Ang tanong, may epekto ba ito sa mga kapwa ko mamamahayag? Nakakuha kami ng info mula sa mga kaibigan natin pulis na meron nag-operation sa may bahagi ng Malate, Maynila kung saan napatay yung pusher matapos na manlaban sa mga pulis na nagsagawa ng drug bypass operation laban sa kanya. Matapos na isinagawa itong drug bypass operation, dakong alas 10:45 o gabi ng bypass dito sa suspect isang suspect na nagngangalang Erwin. Isa ito sa mga binabantayan namin sa mga media, yung mga ganitong drug operation ng PNP. Dito ako ngayon sa may bahagi ng Arellano Avenue sa may Maynila
dahil nagkaroon nga ng drug operation dito ang MPD at isa yung napatay at gabi-gabi, kadalasan yun ang kinakarap namin ng mga media na makakita ng patay at makakita ng malungkot na pamilya. Pwede po sir, ready. Ano nung nag-reporter nga ba, madalas ba nangyari sila? Hindi, ngayon lang. After nung Duterte administration, pagsimula pa sunod-sunod eh. Pero dati prediction lang kasi yan eh, di ba? Kasi biroan dati, parang kapag si Duterte din naupo, sunod-sunod ay patayan. Pero ito na to eh. Roger, ilan taon ko ng reporter? 6 years na, no? Sa 6 years ko na yon, marami naman ako nakikitang patay. Noon, puro inosente halos, no? Yung mga napapatay, yung mga hold-upper, yung mga nababaril, nasasaksak. Pero lately kasi, simula nang naupo yung si President Digong, puro suspected drug pushers na yung napapatay. So yung trend dito, drug pushers. Unlike before, ng mga nakalipas na taon, puro mga victims usually yung napapatay nila. Si Noche, matagal ka na pare, di ba? Ito talaga, super tagal. Baga, batikan ka na sa panggabi. Ano masasabi? Yung siguro normal na rin ito sa mga police operation, drug operation na merong mga kumakasa. Meron din namang mga ino-operate na mga drug pusher na hindi nanlaban. Talagang ina-aresto lang. Pero this time talagang matindi yung operation ng police laban sa illegal na droga. At yun ang tinututukan natin gabi-gabi. Yeah, super culture shock. Lalo na since paggabi, like yung culture shock, umaabot yung tipong nagkaka-nightmares ka sa gabi or nagigising ka parang nagpapalpitate or pinapawis, ganun. Pero yun nga, parang eventually you get used to it. And also, I'm not so sure if that's a good thing or a bad thing. Kasi diba, parang naging manhid ka sa mga hinagpis ng ibang tao, ng ibang pamilya, ganun. So nung una, syempre, parang naaawa kasi paano yung pamilya nga na naiwan ng mga ito, tapos ano yung talagang nangyari behind that na namatay sila kasi paliwanag ng laban. Actually, sanay na kami makakita ng patay. No? Sanay na kami makakita ng laman ng loob ng tao na magwas niya tamaan ng bala. Pero ang hindi makasanayan namin mga media, yung lungkot ng pamilya. Sa paigting na kampanya sa iligal na droga, hindi lang naman puro patay na pusher ang laman ng aming coverage gabi-gabi dahil madalas na rin ang pagkahuli sa iligal na dayuhan. Wala po kami. Hindi po. Saling ka na lang kami. Hello po sir. Hello po sir. Boss. Okay, ano yun na? Okay na. Sir, picture tayo sir. Boss, photo lang, photo. Hindi po yan, hindi yan yung sa akin. Ano ko magpapicture lang, hindi po yan sa akin. Sabi mo 5 bagyo sa'yo? 5 lang, iba't ang dami. Ano nakuha yung 5 bagyo? Wala, boss. Bakit ayaw mong pumunta ng krame? Boss, kasi wala po. Kasalanan yan. May marijuana ang nakuha sa'yo. Yung mga nagsusupply ng drugs dito sa mga high-end bars na dito sa Southern Police District. Kaya ito yung isa sa mga nahuli namin na na-identify na nagsusupply nga ng. Sa gabi-gabing pagsuong naming mamahayag sa madidilim na daan, delikadong takbuhan, kami ang unang humaharap sa bigat ng inyong napapanood, napapakinggan at nababasang balita. Payang nagtatanong, mamayang nag-uusisa. Ako po si Joe Manlapas. Libo-libo na ang mga nagsipagsukuan sa Oplan Tukhang na Philippine National Police. Karamihan sa mga sumuko hindi pusher, kundi mga users. Kalakip ng pagsuko ay ang takot na baka sila na ang kasunod na bumulagta, mapatay dahil sa kampanyang tunay na madugo. Ngunit sa pananaw ng mga nalulong sa ipinagbabawal na gamot,
Sapat na ba ang takot para ganap na masugpo ang iligal na droga? May report si Alvin Barcelona. Isa sa ipinangako ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kampanya ay tuldukan ang problema sa droga na sumisira sa pamilya ng lipunang Pilipino. Sa datos ng Dangerous Drugs Board, mayroon tinatayang 1.3 milyong drug users at karamihan dito ay gumagamit ng shabu. Sa kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot ng administrasyon, dalawang sinasapit na kapalaran ng mga adik, napapatay kapag nanlaban o di kaya ay sumusuko kasabay ng pangakong pagbabago. Sa mga pasilidad tulad ng Bridges of Hope Drug and Alcohol Rehabilitation Centers dito sa Quezon City, tumatakbo ang mga drug users para magbagong buhay. Dito po sa QC, we've started 2 years ago. Ang population po namin is around 80, pero most of them po are already outside. We have patients that are already back in school, working, back to their basic lives. Meron po kasi kaming mga tinatawag na entry level. Doon po sa mga entry level na yun, yung basic population po na nandito sa loob, yung intensive at saka yung senior. Pero para sa marami sa mga drug users, hindi naging madali ang pagbabago. Karamihan sa mga tinatawag na addict ay hindi lamang isang beses pumasok sa rehab. Sa ating tumitingin sa labas, ano bang dahilan kung bakit hirap ang mga addict na kumawala sa tanikala ng droga? Ganito ang kwento ni Guillermo Gomez, dating addict sa shabu at ngayon nagpapatakbo sa isang pribadong rehab center sa Metro Manila. I was a teenager, I tried it. I tried innocently with its first alcohol I was drinking, and after that, marijuana. No, that was way back 1988. No? And then, nasubukan ko yung shabu. Na-try ko siya. Pero hindi ko siya nagustuhan, no? Compared to marijuana. So, na-try ko siya uli, 1992. No? Ang natatandaan ko sa nung 1992, bumili ako ng lata ng cotton buds. Tapos lininis ko yung makina ng motorsiklo ko sa ilalim ng araw buong hapon. Pagkagamit ko ng shabu, hindi ko pa rin siya nagustuhan. Pero nung nasubukan ko siya nung 1995, nagustuhan ko siya. So, doon kayo na-hook sa shabu? Oo. Yun na yung naging drug of choice ko. Doon ako na-hook talaga. How many years? Since on and off eh. On and off kasi rinirehab ako ng pamilya ko eh. Tulad ng marami, sinubukan niya magbago. Pero aminado si Ginoong Gomez na hindi ganoon kasimple ang tumalikod sa bisyo ng droga. Okay. Ngayon, nung nag-take ako ng drugs, lalo na tong shabu, no, pinilit niya. Kung dati, sa kape o sa pagkain, siguro, o sa sports, nagpapakawala siya ng dopamine eh, di ba? Siguro ang lumalabas, mga 5 drops, 6 drops. Pag sa shabu pala, 500 drops pala yon. So, kaya pala ganun kasarap. I was already, mid-30s, late 30s, ganun. And then, malaki yung anak ko. Malaki na yung mga anak ko. And then, yung mga anak ko na, yung nagre-reklamo. Hindi na yung mga magulang ko. No? So, nung nakita ko yun, and then, napakasakit kasi yung nabibigay ko dati, yung mga kailangan ng anak ko, tapos biglang hindi ko na nabibigay. Kung dati nakakapagbigay ako sa project o sa school o sa tuition fee, wala na akong mabigay. Nasa rehab na naman ako eh. Kailangan kasi ng isang pasyenteng matutunan magkaroon ng kailangan maintindihan niya yung anatomy ng isang drug dependent. Kung bakit ako umuulit. Ano ba yung hinahanap ko sa paulit-ulit? Ano ba yung ina-expect kong makita pag inulit ko to? Ano ba yung magiging benefit? Once na naipasok mo na sa isipan ng pasyente na ito yung mga iniisip mong makukuha mo dyan. Pero based on time, na ilang beses mo na siyang inulit, nakukuha mo ba siya? O sadyang tinatakbuhan mo lang yung problema mo? Kasi ang mga drug dependents, the reason why they take drugs or the people who are substance abusers, ang point nila is to escape their problems.
sa totoong buhay, hindi naman mawawala yung problema eh. Palagi siyang nandyan eh. Ang kailangan niya, solusyon dun sa problema. Dito kasi holistic eh. No? Meron kaming part na TC, meron kaming part na 12 steps. So, ini-inculcate namin sabay yan eh. Nauuna muna yung behavioristic na approach, tapos yung spiritual aspect. Nasa may bandang gitna yun eh. Kasi mahirap, sa 12 steps kasi may mga sinasabi sila na na kaya mong i-admit yung problema mo. Kung tatanungin mo yun dun sa simula, sasabihin nila wala silang problema eh. So it's going to be pointless. So it should be more of a, you address the behavior and then you fix the spiritual aspect. It will strengthen them. Kahit walang istatistika para dito, maraming drug users ang may kwentong katulad ni Ginoong Gomez na pabalik-balik sa bisyo ng droga. At tulad niya, marami ring mga adik ang tumigil at nagbagong buhay gamit ang natutunan sa mga rehab center at sa tulong ng kanilang mga pamilya. Alvin Barcelona, bayan nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Paano ba dapat na tingnan ang mga napapatay na sinasabing suspect sa pagtutulak ng droga? Wala bang krimen na naganap sa mga pagpatay? Ano ang pagtingin ng batas sa mga pagpatay sa mga suspected drug pushers? May report, Sir Erwin Aguilon. Simula ng manungkulan si Pangulong Rodrigo Duterte, maraming mga sinasabing drug pusher at user na ang natatagpo ang patay. Ang ilan pa ng mga naaresto nanlaban daw sa mga pulis kaya binaril. Nakasaad sa 1987 Constitution, partikular na sa Article 3 Section 1 na no person shall be deprived of life, liberty and property without due process of law. Pero nangyayari ba ito sa kasalukuyang administrasyon? Nanindigan ang samahan ng mga abogado para sa karapatan ng mga sinasabing drug pusher at user. Ayon kay Integrated Bar of the Philippines National President Attorney Rosario Setias Reyes, may karapatan sa due process ang mga pinapatay at mga sinasabing napapatay na nakasaad sa ating saligang batas. Of course, due process, no? That's basic in even in our constitution, due process and the rule of law. So, kung sinasabi mo na suspect sila as drug users or drug pushers, then number one, they're entitled to due process. Bigyan mo sila ng pagkakataon na may pagtanggol din ng sarili nila, no, to air their side. Sinabi ni Setias Reyes na dapat binibigyan ng mga biktima ng pagkakataon na madepensahan ang kanilang mga sarili sa ilalim ng prosesong legal. Our country is still governed by laws, no? We're still a state of laws, not of men. So, very basic yung observance of the rule of law, particularly yung due process. Bigyan mo ng pagkakataon sila na depensahan ang sarili nila, no, sa isang legal na proseso. Tama naman ayon dito na imbitahan ang mga taong pinaghihinalaang sangkot sa illegal na droga upang maipaliwanag ang kanilang mga sarili. Tama yun, ano, na bigyan mo ng imbitahan sila para nang sa ganun maipaliwanag naman nila yung side nila. But if I look at the news reports right now, parang ang dami, no, na lumalabas na sumusuko, pinipresenta ang sarili nila, sinasabing sila ay, in fact, they're being required to execute an agreement that they will desist from doing what yung drugs, no, from doing drugs. So when they execute that agreement, that is already an admission that they are into it.
So, yun isang bagay na kailangan maipaliwanag sa mga tao na kailangan maintindihan nila in the first place ano ba yung totoo ba na talagang sila ay mga gumagamit ng droga or worse kung nagbebenta sila, no? That's even worse. No? Ngunit dapat ayon sa pinuno ng IBP na maimbestigahan ang mga drug-related killings. Dahil dito, naglabas na ng statement ng IBP na humihikayat sa Philippine National Police at Office of the Ombudsman na maimbestigahan ang mga tinatawag nilang extra-legal killings. We're asking the police authorities and the Office of the Ombudsman to give due attention to a serious and credible investigation of these alleged killings, no? And to prosecute the wrongdoers to the full extent of the law. Bagamat nasa mga law enforcer anya ang mga karapatan upang ipatupad ang batas at ipagtanggol ang kanilang sarili, ang pag-abuso anya rito ay isa ring kasong kriminal. Kasi yung right to life is the most basic right, no? Not only as legally but morally, no? Even the church recognizes the right to life as the first and foremost right ng isang tao. Nanindigan naman ang National Union of People's Lawyers o NUPL na nalabag ang basic human rights ng mga pinaghihinalaang kriminal dahil sa sunod-sunod na pagpatay sa mga sinasabing drug pusher at user. Ayon kay Attorney Josa Dienla, Deputy Secretary General for Education ng NUPL, kapag ang isang individual ay inaresto, dapat hingin at makita ang mga dokumento na inihahain upang ito ay kanilang masuri. Dapat lang na i-demand nila na makita yung dokumento na hinahain sa kanila para masuri kung sila nga ba talaga yung tao na dapat hulihin. Kasi mayroon tayong mga karanasan na ang nangyari ay hinuli nang wala namang batayan. Tapos eventually ay nasampahan ng kaso, mga trumped-up fabricated charges. Kaya kailangan maging mapagbantay sa mga ganitong uri ng pag-aresto. Pero ano nga ba ang panuntunan sa pag-aresto? Ang general rule ay maaari lamang hulihin kapag may warrant of arrest. Exceptions, ito yung mayroon lamang 3 pagkakataon na pwedeng hulihin nang walang warrant of arrest. Una dyan, yung nahuling gumagawa ng krimen, yung caught in the act or caught in flagrante delicto na tinatawag natin. Pangalawa naman yung hinahabol dahil nakagawa ng krimen at mayroong kaalaman yung mga pulis na yung taong hinahabol na yon ay siya ang may kagagawa ng krimen. Ito yung hot pursuit. Tapos pangatlo yung nakawala sa kulungan. Kaugnay naman sa sinasabi mga vigilante at responsable sa pagpatay sa mga hinihinalang drug pusher, sinabi ni Attorney Dienla na posibleng ang mas pinaigting na police operation ang nangihikayat sa mga sinasabing vigilante na pumatay. Tiniyak din ni Attorney Dienla na patuloy ang gagawin pagbabantay ng kanilang grupo sa karapatan ng bawat isa. Nanawagan din ito sa sambayanan na maging mapanuri at bantayan ang sarili nilang karapatan. Tuloy-tuloy lang yung pagbabantay na gagawin sa karapatan ng bawat isa. Yung patuloy na pag-iit sa karapatang pantao kasi sa aming palagay ang mensahe na ipaparating sa mga kasong ito ay nagiging cheap, napakamura ng buhay at nawawala ng katuturan yung karapatang pantao. At nais din natin kayatin yung mga kapwa natin Pilipino na maging mapanuri tapos na mapagbantay sa mga sarili nilang karapatan. Sila mismo, suriin nila kung palagay ba nila ay tama yung paraan na pagsasagawa ng kampanya laban sa droga. Nanindigan naman ito na hindi sila tutol sa kampanya ng pamahalaan na pugsain ng droga, pero dapat anya ay iginagalang pa rin ang karapatang pantao. Lagi naman namin sinasabi, hindi naman kami tutol na gawin ito ng gobyerno dahil isang malaking suliranin yan, social malaise na yan na sobrang lalim na at napakahirap ng puksain. Pero dapat ilunsad lang yung kampanya na ito sa paraan na makatarungan at gumagalang sa karapatang pantao. Sa ngayon, ayon kay Attorney Dienla, namimigay sila ng paralegal bust card kung saan nakalagay ang mga basic human rights ng isang individual. Handa naman ang mga nasabing grupo ng mga abogado na magbigay ng libreng tulong legal
sa mga biktima ng karapatang pantao. Naaalarma na ang Commission on Human Rights dahil sunod-sunod na insidente ng pagpatay sa mga hinihinalang drug pusher at user. Dahil dito, bumuo na ang komisyon ng tinawag nilang Task Force Rub-Out. 7 naman ang bilang ng mga walk-in complaints na natatanggap ng Commission on Human Rights mula sa National Capital Region may kaugnayan sa kaso ng extrajudicial killings. Ayon kay June Nalangan, team leader ng Commission on Human Rights National Capital Region Team Rub-Out, 21 ang biktima sa nasabing reklamo. Bukod pa niya rito ang mga itinatawag sa kanila at mga inire-report ng media. Sinabi ni Nalangan na binuo nila ang Task Force Rub-Out dahil sa pagkaalarma sa mga insidente ng pagpatay. Actually, kaya na pinaimbestiga ng commission to at nag-create ng team Rub-Out dahil naalarma na po ang commission dahil basta nila pinapatay tao. Although kahit itong mga tao ay suspected drug pushers or criminals, may right din sila. Paano? Under our judicial system natin. Kung talagang positibo anya sa pagtutulak ng droga ang mga napapatay, dapat ang mga itong dalhin sa husgado upang mapanagot sa batas. Maganda ayon kay Nalangan na pinapasuko ang mga hinihinalang drug pusher pero dapat hindi ang mga ito pinapatay. Maganda pag sumuko. Sana pag sumuko sana, huwag na patayin. May mga report sa amin na sumuko na nung oras na yun eh. Pinabukasan, namamatay. Kaya yun ang nakaalarma sa komisyon. Kasi isipin mo, sumuko na nga, gusto na nga magbalik loob sa batas. Then, pag na-identify sila, saka sila. So walang hustisya na nangyayari. Nito lamang nakalipas na linggo, napatunayan ng CHR na lumabag sa batas ang mga pulis Pasay makaraang barilin at mapatay ang isang mag-ama sa loob mismo ng headquarters ng Pasay City Police matapos umanong manlaban. Yung sa Pasay naman, sabi ng agaw ng baril, pero imposible bang agaw dahil bali na ang kamay at bugbog sarado. Maraming pasa sa katawan. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga napapatay. Sa katunayan, ang pagbibilang ay hindi lamang nagsimula sa unang araw ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang linggo bago siya nanumpa bilang Pangulo, nagsimula na ang mga pagpatay na pinaniniwala ang may kinalaman sa pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga. Hanggang kailan ang pagbibilang? Ilan ang kailangang mapatay para masabing tagumpay na ang kampanya ng pamahalaan? Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Erwin Aguilon. Sa takbo ng mga pangyayari, magpapatuloy ang mga patayan at patuloy na tataas ang bilang ng mga mapapatay dahil sa pinaigting na kampanya sa iligal na droga. 6 na buwan ang pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte na tatapusin niya ang talamak na problema sa iligal na droga sa bansa. Samantala, mas nakakabingi ang katahimikan at pagkikibit-balikat lamang sa mga patayang nagaganap. Tatanggapin na nga lamang ba natin ito na bahagi ng isang kampanya? Ang madugong kampanya ba ay kaya nang bigyan ng katwiran ng matagal na panahon ng pamamayagpag ng mga sindikato ng iligal na droga? Kami ay nagtatanong, kami ay nag-uusisa. Ako si Isa Avendaño Umali at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report.